sa ating lahat. Ayan, tayo po ay magbatian muna sa bawat isa. Yan, batiin niyo po muna ang ating mga kanya-kanyang katabi ng isang maganda at mapagpalang umaga. Tayo po ay tunay na nagagalak na sa araw na to, sa araw ng linggo, ang araw na ginawa ng ating Panginoon, tayo po ay muling nagkasama-sama, nagkatipon-tipon upang ang ating banal na Panginoon ay sama-sama nating purihin, pasalamatan, itaas sa umagang ito. Sa pamamagitan po ng mga awiting papuring ito na Kanya pong inilagay sa ating pong mga kanya-kanyang puso. So lahat po tayo tumayo, purihin po natin ang ating banal at buhay na Panginoon sa umagang ito. Taas natin ang ating pinakamataas na papuri, pasasalamat para sa ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayong umawit para sa ating Panginoon. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. To our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, ayo, where you are. Tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Love unrestrained, this is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained, this is our God. Every tribe sing, ayo, ayo, where you are. Ayo, ayo, where you are.
our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength. Unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength. Unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. O tunay ngang wala kang katulad, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, patuloy naming itataas ang aming mga tinig. Ang kalahat-lahatan sa amin ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa lakas na kaloob mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloy na Ikaw ang aming Panginoon, na aming sandigan sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. At kami po ay patuloy na nagtatagumpay sa aming mga kanya-kanyang buhay dahil Ikaw ang Diyos na aming kasama. Lakas namin ay nagmumula sa Inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, papuri, pagsamba, pagdakila, muli naming sasambitin at paulit-ulit na pasasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga kanya-kanyang buhay. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name, O Lord. We praise your name, O God. Sabay-sabay po tayong umawit minsan pa sa ating Panginoon. God is fighting for us. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, Pushing back the darkness. lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name
will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ Alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, God, we thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Tunay nga, yung power na meron kami, Panginoon, ito ay yung pinagkaloob, Panginoon, ibinigay sa bawat isa sa amin. And we claim, Panginoon, ang lakas ng bawat isa. Ito po ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Indeed, you are great, God, O Jesus. You are wonderful, O Lord. Oh, you are magnificent, O Abba Father. We thank you, God, sa malayang pagkakataong ito, Panginoon. Na kami nagkatipon, minsan pa nagkasama-sama upang ikay purihin. Pasalamatan, Panginoon, itaas ka. Nang kami ay sama-sama, Panginoon, nagkakaisa upang ikay purihin. Pasalamatan, O Diyos, dakilain, Ama. O, ikay banal, Panginoon, ikay mabuti at tapat. Sapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At sa bawat araw, patuloy kami nagpapasalamat. Patuloy naming ina-acknowledge, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming mga kanya-kanyang buhay. Oh, you are great, O Lord. You are magnificent, O Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. He's a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. When the wind blows and it storms, and the darkness begins to form, I will worship the name of Jesus. He calms the raging seas, overcomes our enemies, and turns our darkness into light. We will lift up our heads. We will rise and take a stand, 'cause He is a great God. He is an awesome,
our God who sits on the throne. He will reign forevermore, and His kingdom will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing His seed as we worship in the name of Jesus. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, Author of wisdom, better than life. There is power, power, power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God, and His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, His kingdom shall reign forever. Jesus reigns. There is power. Come on, child, let's sing. There is power in the name of Jesus. Oh, hallelujah. There is power, power, power in the name of God, 'cause He is a great God. Oh, yes, Lord, You are great, Abba Father. Oh, hallelujah. You are an awesome God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Oh, once again, let's sing. You are great, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Oh, You're better than life. Oh, there is power in Your name, O Jesus. There's power in Your name, O Abba Father, O God. Salamat, Panginoon. Minsan pa, kami
ay nagpapasalamat sa malayang pagkakataong ito, Panginoon, na kami nagkatipo, nagsama-sama, pasalamatan, purihin, dakilain ka, O Diyos, sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Papuri, pasasalamat, pagdakila, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Yes, Lord and Heavenly Father. Indeed, Lord, you are great. You are powerful and mighty, O Lord. The very source of our strength. Sobrang salamat, O Diyos. At ikaw ang aming Diyos na natagpuan. Ang lahat ng bagay na mayroon kami at kailangan, O Diyos, nasa inyo namin matatagpuan. Salamat nga, Panginoon, sa buhay na patuloy mong kaloob sa amin. Lalo't higit, O Diyos, sa araw na ito. Ang araw na muli naming pinili upang, O Diyos, ikaw ay aming katagpuin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal, sa patuloy na kalakasan na aming tangan-tangan, O Diyos, upang harapin ang bawat sandali ng buhay na ito. Alam namin, Panginoon, sa hatid ng mundong mayroon kami, wala kaming ibang mapaghuhugutan, wala kaming ibang mapagkukunan ng lakas, kundi ikaw, O Diyos. Tunay, nandun ang aming kapanatagan, O Diyos. Nandun ang aming lakas. At peace kami, O Diyos, pagkat ikaw ang aming kasama. Hindi kailanman kami, O Diyos, madadaig. Hindi kailanman kami matatalo, anuman ang mundong mayroon ito. Dahil ikaw ang Diyos na sumasa amin. At salamat, O Diyos, sa umagang ito. Muli mo kaming dinala sa dakong lugar na ito, O Diyos. Sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. At minsan pa ay mabuksan ang aming mga puso, handang tumanggap ng salita mong hatid sa araw na ito. Salita mong magbibigay muli ng patuloy na kalakasan sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat sa kahandaang ito, Panginoon. At sa mga sandaling ito, salamat at minsan pa ay isinantabi mo ang lahat ng hahadlang sa buong gawaing ito. Upang sa gayon, Panginoon, buo ang aming pagtanggap, ang kadalisayan ng aming puso na tanggapin ang kapangyarihan ng salita mo na ihahatid sa amin sa araw na ito. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo namin handog at alay ang natitira pang gawain sa umagang ito. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo po'y patuloy na umawit, purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, God. Mountains tremble at your whisper, oceans roar before your hand. Every kingdom, every ruler bows before the great I am. Chains are breaking, fear is fleeing, darkness has no hold on me. By your power, I am standing. By your grace, I am set free. Power in your name.
Jesus, freedom in your name. Jesus, glory to the King of Kings. So, minsan pa sabi natin, power in your name, oh God. Power in your name. Jesus, healing in your name. Jesus, freedom in your name. Jesus, glory to the King of Kings. Strong and mighty God, faithful reigning Lord. Every knee will bow to the power of its praise. Oh, power in your blood, oh Jesus. Demons flee. The grave is empty. Sin defeated, love has won. Heaven shouts, the saints rejoicing. Jesus Christ, the risen Son. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Sabay-sabay nating sabihin na power in your name, O Jesus. Come on, church. Let's continue to sing and worship our God. Power in your name, Jesus. So healing, healing in your name, Jesus. Freedom, freedom in your name, Jesus. Glory to the King of Kings. Power in your name, Jesus. Healing in your name, Jesus. Freedom in your name, Jesus. Glory to the King of Kings. Minsan pa, power in your name, oh God. Hallelujah. Oh, let's say healing in your name, oh Jesus. Let's claim it. Oh, hallelujah, God. Oh, freedom, freedom in your name, Jesus. Glory to the King of Kings. Power in your name, Jesus. Healing in your name, Jesus. Freedom in your name, Jesus. Glory to the King of Kings. Oh, we sing, Jesus. There is power in your name, O Lord. Freedom in your name. Healing
praise your name, O God. We magnify your name, O Abba Father. For you are great, O Lord. You are wonderful, God. You are good. You are magnificent, O Jesus. Ika'y mabuti, tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, kasapatan sa aming pong mga kanya-kanyang buhay. Patuloy naming binabalik ang aming pinakamataas, pinakamabuting papuri, Panginoon, pagkat ika'y banal, Panginoon. Sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras, ikaw po ay mabuti at tapat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sampahin ka, dakilain ka, Panginoon. Minsan pa binabalik namin ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Meron po bang ngayon lang namin nakasama sa Panginoon? Meron po ba? First time? Of course, nandito yung pamilya ni Ate Terry, kompleto. Kaya ang ganda ng smile ni Ate Terry. Palakpakan natin yung kanyang pamilya. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at nakasama po namin kayo. Alright. Thank you, Lord. Of course, sa ating mga nasa FB Live na nakasama natin, good morning po sa inyo lahat. Nandito si Kuya Dong, Ma'am Ron, huwag kang mag-alala. Naka-FB Live na si Ma'am Ron. Ano ba yung good afternoon sa kanila, no? Hapon. Si Kuya Dong, memorize niya yan eh. Kasi siyempre meron silang usapan, anong oras sila mag-uusap. Hapon doon. Kina Ate Carol tsaka kina Kuya Jun, hindi ko alam anong oras doon ngayon. Nasaan man tayo sa dako ng mundo, patuloy po ang pagsama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. So, masasabi natin na isang buhay na matagumpay sa ating patuloy na pakikinig, patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. At masasabi natin every Sunday we experience victory. And every day, it is always a glorious day for all of us. And every Sunday, it's always a fresh revelation from the Lord. Amen? Alam ko na kada linggo, meron tayong natatanggap na inspired tayo'y lumalakas, yung ating paniniwala at pananampalataya, lalong higit yung ating pagkakilala sa Panginoon. Okay, handa na po bang mabago ang ating mga kaisipan? Lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating rightful focus for the year. At okay na Kuya Blue yung ko? Yung tablet. Nag-hang kasi. So, may password pala. Si Ma'am Weng. Password ng tablet.
Sige. Okay na? Okay. Okay, thank you, Kuya Blue. At, okay. So for this month, God's delegated authority. Gamitin ang iyong kapangyarihan laban sa kaaway. Sabi natin last Sunday, ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos bilang lehitimong tagapag-alaga ng mundo at lahat ng nilalang ng Diyos. So ipinagkaloob sa tao. At yung kapangyarihan na ito ay hindi para sa pagsasamantala, kundi para sa nararapat na pamamahala at pangangalaga. That is the intention of power na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Subalit, nawala ito, ang kapangyarihan ito, dahil sa kasalanan. Napunta kanino? Napunta sa dyablo, napunta sa kaaway, napunta sa masama, o napunta ito sa Satanas, na naging kilala at ang tagurian sa kanya ngayon, siya ang Diyos ng sanlibutang ito. On this generation. So, ang dyablo ang siyang Diyos ng sanlibutan. Maging hanggang ngayon, kaya merong iba't ibang kalamidad na nararanasan ngayon sa mundo. In particular, dito sa ating bansang Pilipinas. Parang sunod-sunod, no? Oras, araw lang ang pagitan, may mga kalamidad na dumarating. Okay? So, ito'y pagpapakita na hindi ang Diyos ang may pakana ng mga bagay na ito, kundi ang Diyos mismo ng sanlibutan. Maliwanag sa John chapter 10, verse 10, letter A, ang layunin niya to steal, kill, and destroy. That is the work of the enemy. But I have come, sabi ni Jesus, to give you life to the fullest and abundantly. But the intention of the enemy is to steal, kill, and destroy. Mangagaw, pumatay, at manira. Okay. Kitang-kita naman na hindi kalooban ng Diyos ang manira. May mga nasisirang mga properties, may mga nasisirang mga pananim, maraming nasisira, may nasisirang mga bahay, ospital, kalsada. Hindi natin pwedeng iugnay kasi hindi ganon ang layunin ng Diyos. At iuugnay mo ngayon, na ito naman talaga sinasabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ng sanlibutan na ito, hindi ang Diyos mismo na pinanampalatayanan natin, kundi ang mismo ang dyablo, ang Satanas, ang masama, ang kaaway, siyang Diyos ng sanlibutan. Hindi rin kalooban na, siyempre, yung mga sakuna may namatay, tama? Hindi mo pwedeng ngayon iugnay na ang Diyos ang pumatay. Tama? May namatay. Gusto bang mamatay siya? Siyempre, hindi. Di ba? Nakikita niyo siguro sa mga clips na nakikita niyo, talagang merong namatay, nadaganan. So, malinaw na hindi ito ang kalooban ng Diyos. So, ang kalamidad ay hindi gawa ng Diyos para sa tao, ay para ang tao magbalik loob sa Kanya. Kung minsan iniugnay, kaya may kalamidad, kaya may mga bagyo, may lindol, tsunami pa na darating, para magsipagsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi ganon ang pamamaraan ng Diyos para ang tao ay maniwala sa Kanya. Marami pa ring naniniwala na ang Diyos merong kakayahang magpagaling. Amen? Ang Diyos meron siyang kakayahang magpagaling. Ang Diyos meron siyang kakayahang magligtas. At ang Diyos meron siyang kakayahang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya ito ng ating Panginoon. Ngunit, naghihintay pa rin sila at nananalangin hanggang ngayon. At ang masaklap dito, walang nangyayari. Bakit ganon? Ang dahilan, hindi alam ang patungkol sa kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa tao. Ipinagkaloob sa tao na napunta kay Satanas, ngayon dahil kay Kristo, ito ay naibalik na sa atin. Kaya ang kapangyarihan na ito na minsan nawala, ito ngayon, dahil kay Kristo, si Kristo ang nasa atin, yung kapangyarihan ito ay naibalik na
sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, naibalik na ang kapangyarihan mong minsan nawala. Okay? Magkaiba yung kapangyarihan sa anting-anting. Ano? So, hindi lang yung inawit natin kanina, akala natin, others, ginagamit din nila in Jesus' name. In Jesus' name, it is not a magic word. No? Hindi yung pag sinabi mo in Jesus' name, mananalo ako sa loto. In Jesus' name, magkakabahay ako. In Jesus' name. In Jesus' name, it is not a magic word. Next Sunday yon, yung in Jesus' name. What is the power in the name of Jesus? Nauna na yung yung awit for next Sunday topic. Okay. Practice lang naman yata kanina, no? Next Sunday pa yung final. Ang ganda ng mga awit nila, no? Talagang it supports our topic, God's delegated authority. Okay. Alam mo ba na meron pa ring mga Kristiyano na humihiling sa Diyos na gawin ang isang bagay na sinabi na ng Diyos sa kanila na gawin ito. Amen? Sometimes humihingi ka, sinabihan ka na nga ng Diyos, gawin mo to. Pero ikaw, hingi ka pa rin ng hingi. Meaning to say, ang ganong Kristiyanong kalagayang Kristiyano, hindi niya alam kung ano-ano ang kapangyarihan na meron siya sa kanyang buhay nang simula siya ay nanampalataya kay Kristo. Malinaw naman na last Sunday, James chapter 4, verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos. No? Parang sinabing in another version, pasakop kayo sa salita ng Diyos. Yung Diyos na tinutukoy dito, salita. No? Pasakop nga kayo sa Diyos o pasakop nga kayo sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, na ating naunawaan. So, ibig sabihin, pagka nalaman mo, naintindihan mo, pasakop ka doon sa salita ng Diyos na itinuro sa'yo. Para mo nang sinabing, nagpapasakop ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng magpasakop sa tao, pero hindi mo pwedeng sabihin na nagpapasakop ka sa tao, pero hindi ka nagpapasakop sa kanya sinasabi. Alam mo, magulang kita, pero hindi kita paniniwalaan sa sinasabi mo. Hindi pwedeng ganon. Ibig sabihin, magulang mo ko, ibig sabihin, anak mo ko at magulang kita, ako ay magpapasakop sa iyong sinasabi kasi magulang kita. Amen. So, sabi niya, pasakop nga kayo sa Diyos and then kama. And then, after na magpasakop mo sa Diyos, papasok kong labanan niyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Yun ang sabi. Now, when you look at this verse, hindi ito mungkahi, nor suggestion. Instead, ito ay isang utos. Pasakop kayo sa Diyos. Hindi na sinabing, pwede ba magpasakop kayo sa Diyos? Yung emphasis is that it is a command. Pasakop ka sa Diyos, anong sunod? Labanan nyo ang dyablo. It is a command. So, hindi siya mungkahi, hindi siya suggestion. No? Kundi isang utos. And then another thing, mapapansin mo na, ang sabi, labanan ninyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Hindi niya sinabing, ang sinabi niya, ang dyablo ay lalayo siya sa inyo. Hindi sinabing, lalayo siya sa Diyos. Ang malinaw sinabi niya, lalayo siya kanino? Sa inyo. Hindi niya sinabing, lalayo siya sa Diyos. Siyempre, ang dyablo, takot na takot siya sa Diyos. Pero dito, ang ginamit niya, lalayo siya sa inyo. Ibig sabihin, ang dyablo, natatakot siya sa iyo kapag ka nilabanan mo. Amen? Amen. Lahat po magsabi ng yes. Bakit lalayo ang dyablo sa iyo? Okay. Dahil ang dyablo noon pa man, natalo na siya ni Jesus. Yung pagtukso ng dyablo 3 times. I think that was in Luke and Matthew, no? Chapter 4 or I think pares yun Matthew chapter 4 and Luke chapter 4. Nandun yung labanan ni Jesus at saka yung enemy. Okay. And with that, bakit lumayas ang dyablo? Kasi pinalayas siya ni Jesus. Okay. Nangatwiran ba siya? Hindi. Lumayas siya. Okay. Kaya, hindi na ang Diyos ang magpapalayas, kundi napalayas na siya
at si Kristo ay nasa atin na, kaya ang dyablo dahil kay Kristo, siya ay lalayas, sabi niya, sa inyo. Lalayo siya sa inyo. Amen po. Lahat po nakunawa magsabi po ng yes. Okay. Question. Alam niyo ba kung paano manlinlang o umaatake o manukso ang kaaway? Paano nyo alam that the enemy is tempting you? Paano mo alam that the enemy umaatake sa sayo? Okay? Paano mo alam na tinutokso ka niya? In Matthew 4:3b, 6a, sabi niya, ito yung panunukso ng Satanas, ng dyablo kay Jesus. Okay? At ano ang panunukso niya? Inulit niya 2 times. No? Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Number 1. Number 2, the same thing. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, di ba? Sabi niya, ang batong ito, gawin mong tinapay, tumalong ka dyan at sasaluin ka, sambahin mo ko at bibigay ko ang lahat ng ito. Ang kanyang panunukso kung ikaw nga ang anak ng Diyos. So, dito mo makikita na yung panunukso ng dyablo, yung sinasabihan niya, parang nililin lang niya si Jesus. Ang totoo naman, siya ang anak ng Diyos. Diba? Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Okay. So ano ibig sabihin nito? Isa sa panunukso si Satanas na ginagamit niya ay ang pagdududa. Okay? Pagdududahan ang pangunahing paniniwala kung sino na tayo kay Kristo. So sinabihan niya si Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Parang binibigyan niya sa kanyang kaisipan na baka ito'y magduda na siya nga ay anak ng Diyos. The same thing with us, ang pag-atake ng dyablo sa atin, yung mismong pagdududa. Saan? Sa ating kung sino na tayo kay Kristo. Dapat alam mo, ano ang katatayuan mo at kung sino ka na kay Kristo. Amen? Ibig sabihin, dito mo may exercise yung pananampalataya mo na meron ka kung sino ka na kay Kristo. Siyempre, nung tinanggap mo si Kristo, meron kang bagong tubig na ibinigay. Ibig sabihin, hindi magandang boses ko. So, inom muna ako. Ito pala ang gamit nito, kaya merong ganito, no? Merong patungan. Kapag tinanggap mo si Kristo, ay yung Espiritu ay isa ng bagong nilalang. Tama? Yung bagong nilalang, wala na ang luma. Lahat. No? Yun ang naging katayuan natin nung tinanggap natin si Kristo, meron na tayong bagong nilalang. Amen? So, yun ang ating spiritual na pagkakalanlan. At nung tinanggap din natin si Kristo, yung espiritu natin ay kaparehas ng espiritu ni Kristo. Bago? Hindi. Kaparehas, yung espiritu mo at saka espiritu ni Kristo, parehas. Nung tayo ay naipanganak na muli, nung tayo ay naging bagong nilalang. Parehas in a sense, parehas tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya, ang Diyos, pagka nagkamali ka, nagkasala ka, dahil ikaw ay bago ng nilalang, ang nakikita ng Diyos ay si Kristo sa'yo. Amen? So, ibig sabihin, tayo ay matuwid in our spirit dahil kay Kristo. Yung espiritu na meron si Kristo, kaparehas na kaparehas ng ating espiritu. At yung ating espiritu, wala nang babaguhin dito. Hanggang sa yung buhay nating physical dito, mag-end. Yung espiritu natin ngayon, it is the same spirit sa ating buhay pagkatapos dito. Ibig sabihin, kung ang espiritu ni Kristo ay kagaya ng yung espiritu, yung pagpapalang nasa espiritu ni Kristo ay the same pagpapala na sumasa atin. Amen? So, yun ang
pagpapala, katatayuan natin sa sinasabi nating paniniwala natin kung sino na tayo kay Kristo. Say yes. Ikaw ay ligtas na rin mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ang kadiliman sa iyo. Say amen. And not only that, yung gustong-gusto natin is that tayo ay tinatakan na ng banal na Espiritu. We are being sealed by the Holy Spirit. Amen? So, yung mga bagay na ito, huwag mong pagdudahan. Pero, ang ginagawa ng dyablo, kung ikaw nga, sabi kay Jesus, ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa, di ba sabi niya, the only power of the enemy is that, panlilinlang. Di ba? Linlangin ka. Di ba? So, linlangin ka saan? Linlangin ka yung katatayuan mo kay Kristo. Amen. So, ganon kumikilos, ganon umaatake ang dyablo. Of course, yung ating kaluluwa, hindi naman to automatic nagbago pati yung ating flesh, di ba? It is a process. Ito ay proseso, nagbabago yung ating emosyon, nagbabago yung ating damdamin, kapag patuloy nating binabago ang ating kaisipan. At masasabi mo ngayon, iba ka na ngayon kaysa noon. Palagi kang, iba ka ngayong Sunday na to, iba ka ngayon after this Sunday, at magiging iba ka pa sa susunod na linggo. Ibig sabihin, binabago natin yung ating kaisipan. Say amen. Walang magbabago sa'yo kung hindi mo babaguhin ang iyong kaisipan. Diba? Di ba pag binago mo ang iyong kaisipan, sumusunod ang iyong damdamin. Sumusunod ang iyong emosyon. Welcome natin yung husband and wife soon. Okay. So, nasa pagbabago ng kaisipan. Maliban na baguhin mo ang kaisipan mo, walang magbabago sa buhay mo. Amen? Pero yung pagbabago ng kaisipan ito ay conscious. Ano ba yung conscious? Yung sinasadya. Okay? It doesn't come, hindi siya automatic na nangyayari. It is something na kailangan mong sadyain. Ibig sabihin, merong kasamang responsibilidad sa pagbabago ng iyong isipan. Amen po? Responsibilidad, ibig sabihin lang na iakma mo lang yung ating spiritual na kalagayan. Iakma mo doon and then susunod na yung ating katawan, susunod na yung ating kaisipan. Okay? Parang pagkilala sa pamagitan ni Kristo kung ano ang katwiran na meron ka. Alright? Amen po. Now, in Matthew chapter 4, verse 10, tingnan po natin dito. Sumagot sa kanya si Jesus. Okay. Ito yung tatlong temptation, na sabi niya sa Matthew chapter 4, verse 10, sabi niya, layas Satanas sapagkat nasusulat. Okay. Tinukso ng dyablo ang Diyos, si Jesus, sa pamagitan ng pagdududa. Tama? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Even the devil, alam niya that Jesus is the Son of God. Pero, binigyan niya ng kaisipan na baka magduda to kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos. And then, a lot of question with that. And then, yung final verse ng kanilang pagtutos, sabi niya, layas Satanas sapagkat nasusulat. So, Jesus himself, pinalayas niya ang dyablo. Meron pa in Luke chapter 4, ano pa? Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. In Jude 1:9, sabi dito, nang makipaglaban siya, Archangel Michael, sa dyablo, ang tanging sinabi niya, sawayin ka ng Panginoon. Ano ang panlaban sa kaaway? Pagpapalayas. Hallelujah. Ano ang kalaban sa kaaway? Panlaban sa kaaway. Sabi niya, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. And then sabi niya, sawayin ka ng Panginoon. There is power in us in the name of Jesus.
Now, ganito ang panglaban. No? Alam natin paano umatake ang kaaway sa magitan ng pagdududa. Ngayon, alam mo kung paano mo siya labanan. Gamitin mo yung kapangyarihan na naibalik sa iyo dahil kay Kristo. Meron na tayong kapangyarihan para sawayin, meron na tayong kapangyarihan para palayasin, meron na tayong kapangyarihan na i-rebuke yung lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Lahat po na nakaunawa, magsabi po ng yes. Now, may problema. Karamihang mga Kristiyano, hindi sila kumikilos tulad nito. Kaya hindi sila makakilos, nandun ang takot. At kung minsan, nagsusumamo pa rin sila sa Diyos na gawin kung ano ang inihandanan niya na kanilang gawin. Okay? Ibig sabihin, sinabihan na tayo ng Diyos kung anong ating gagawin, tayo naman ay nagsusumama pa rin sa Kanya na kung pwede, ang Diyos na lang ang gumawa at hindi na tayo. Diba sabi natin, Lord naman, sabi niya, pagalingin niyo naman po ako. Tingnan mo, Lord naman, pagalingin niyo naman ako. Lord naman, ingatan niyo naman po ako. You have already the authority. Meron ka ng kapangyarihan. Hindi ka na kailangan makiusap ng makiusap. Lord naman, kaawaan niyo kami. Mahirap na po ang buhay. Ang hirap po ng buhay namin. Hindi na po namin alam ang aming gagawin. Kaawaan niyo po kami. Meaning to say, hindi mo alam yung kapangyarihan na meron ka. Kaya, ganun ka pa rin. Tahimik ang bayan. Walang mangyayari. Hindi nakikilos ang Diyos kasi ginawa na ng Diyos, ipinagkalob na sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan ito dahil kay Kristo. Lord naman, sobra na pong problema. Marami na pong pagsubok na pwede po bang alisin nyo na po yung mga to. That is the kind of prayer na meron tayo. Kaya tuloy, hanggang ngayon, marami pa ring naniniwala na ang kalamidad, bagyo, lindol, tsunami, ito ay pagkilos ng Diyos. Para ang tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi po ganon kumilos ang Diyos. Amen. Hindi ka kailangan hagupitin ka pa ng Diyos. Ng sandamakmak na kalamidad. Pagkatapos, pahirapan ka ng pagkarami-raming mga problema, tsaka ka magsisisi. Hindi po ganun ang Diyos. Amen. Hindi parusa. Alam niyo po, sapat na po yung malaman mo na ikaw ay nagkamali. At kilalanin mo ito, and then, magbalik loob ka sa Diyos. Ganun lang po kasimple. Hindi, kumisan inuugnay, dahil sa nangyayari sa bansang Pilipinas, yung mga tao dyan, kaya ganyan ang pinadadala ng Diyos, araw-araw lindol. Aftershock, upang sa gayon, matauhan yung mga mamamayang Pilipino. Tingnan mo, lahat nadama yan. Hindi po ganon ang ginagawa ng Diyos sa tao. Amen. Pag nagkamali ka, kilalanin mo ang iyong pagkakamali, nalaman mo, narinig mo salita ng Diyos, and then magbalik loob ka sa ating Panginoon. Amen po. Sa pagbabalik mo sa Diyos, bibigyan ka pa ng bagong damit, bibigyan ka ng singsing, bibigyan ka bagong sandalyas, ipagkakatay ka pa ng pinatabang guya, pakakainin ka pa ng buffet, at ipagpaparty ka pa ng Diyos. Ganon ang ginawa sa prodigal son. Amen? Yung tinuro ni Ate Mary sa mga bata. Diba? Nagkamali, nagkasala. Anong ginawa? Pinagparty. Tama? Binigyan ng bagong balabal. O bigyan ng singsing yan. O, ilang kay kaya yun? Diba? Pinagpatay. Tingnan mo, nagkamali yan, nagkasala. Pinagpatay ng pinatabang guya. Pinagkatay ng pinatabang guya. Oh, amen? And then, let's have a party. Sabi niya. Ganon ang ginagawa ng Diyos. Hindi nagkamali, dumating, halika rito. Di ba? Gupit, di ba? Pagka nagkamali mga anak natin, halika.
ano ka ngayon? Grounded ka ngayon. Di ba? Simula ngayong araw na to, hindi ka nalalabas. Sa Pasko, wala ka regalo. Hindi ganon ang pagtrato sa nagkamali. Amen? Iba talaga ang Diyos, tama? Iba. Kinilala lang niya, nagkamali siya, nagbago siya ng kaisipan eh, di ba? Di ba sabi niya, napag-isip-isip niya, nagbago ng kaisipan. Pero hindi lang siya nanatiling nagbagong kaisipan. Bumalik siya, naglakad siya, pauwi doon sa kanila. Anong ginawa? Palaging naghihintay ang Diyos. Amen po. Lahat po ng nakanaw magsabi po ng yes. Amen. Ano kaya ang panalangin ng taong nasa kalagitnaan ng lindol? Sabi niya, ito'y nakita ko lang sa pinalabas. Maring iba, nakita nyo. Lumilindol. Lord, tama na, Lord. Lord. Lord, tama na, Lord. Di ba? Yun ang panalangin. Yung iba naman, please, Lord, please. Yun ang panalangin. Hindi ito panalangin ng binigyang otoridad o ng binigyang kapangyarihan. Yung panalangin na yon, panalangin ng may takot. Kasi akala nila ang Diyos ang may kagagawan. Kaya tuloy sa amin, Lord, tama na po, magbabago na po ko, patigilin niyo na po ito, tama na pong lahat ng ito, titigil ko na po lahat ng pinaggagawa ko. Kaya sabi niya, Lord, tama na, Lord. Hindi po ganon ang Diyos. Hindi po ito panalangin na merong otoridad, na merong kapangyarihan na ipinagkalob sa bawat isa sa atin. Say amen. Tayo po ay nasa espiritual na labanan. Amen. At kung hindi mo ito kikilalanin, ang katotohanan ito, talo ka na. Kasi hindi mo alam that we are in a spiritual battle. Amen. Kasi, sino ang Diyos ng sanlibutan? The enemy. And the enemy, hindi siya physical. Ano siya? Spiritual. Ibig sabihin, ang laban natin is on spiritual battle. Meron din namang battle in the flesh. Hindi naman puro spiritual, hindi naman puro flesh. It is both. May laban spiritually, meron laban din na physically. Say yes. Meron tayong kaaway sa spirito. For what purpose? Para ang buhay natin ay sirain, para wasakin, para maging walang saysay, yung mga bagay na ito. That is the intention of the enemy. Kaya nga, kung wala kang kapangyarihan para ipanlaban sa kanya, di ka pa pumoporma, talo ka na. Amen. Pero purihin ang Panginoon dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapangyarihan para sawayin, para palayasin, para i-rebuke yung gawa ng kaaway in a spiritual realm kasi tayo rin ay spiritual being. Na meron tayong kakayahan na mapagtagumpayan yung gawa ng kasamaan. Say yes. Mayroon tayong kaaway sa spirito na gustong agawan, wasakin, at pagpapatayin tayo. Kailangan na tayong matutong gumamit, take out our authority and power para sawayin ang mga gawa ng masama. Amen. Sa boxing, hindi ka mananalo kung ilag-ilag ka lang. Meron bang nanalo sa boxing, no? Panalo, umilag. Body disgrasya ka rin, matatamaan ka. Sa boxing, you have to fight also. Ilag, and then at the same time, may pagkakataon, di sapakin mo. No? Ibig sabihin, labanan mo. I mean, say, para manalo ka, you are also to be on the offensive side. Sometimes people and Christians, palagi na lang silang tawag nito, sa Kapampangan, paldak sikaran, sa Tagalog ngayon natin, Terry. Yung Kapampangan dito, parang pinagsisipa-sipa ka na lang, Parang inaayaan mo lang. Huwag nating hayaan. Halimbawa,
Hindi pa tapos ang problema, meron na naman. Hindi mo pa nga alam anong gagawin mo, meron na naman. Amen. Katatapos lang ng isang lindol, meron na naman. At kapag ka meron lindol, meron anong tawag doon? Aftershock. Libo-libo. Diba? Imagine mamuhay ka ng everyday may aftershock. Do you think you are peaceful? Hindi. Diba? So hayaan mo na lang. Siguro ganito talaga. Normal siguro to. Yung buhay na ito. Ano? Ang hirap kaya ng buhay. Siguro normal na to. Wala na tayong gagawin. Hanggang mamatay na tayo. Ganito na talaga tayo. Ang buhay natin, ganito na lang talaga. Wala nang mangyayari sa buhay natin. Ipinanganak akong mahirap. Mamamatay din akong mahirap. Siguro ganito lang talaga. You are passive. Wala kang ginagawa. Merong gamit ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ni Kristo. Amen. Ang Diyos na si Kristo, ito ay nasa iyo. Gamitin mo yung kapangyarihan na nasa iyo. Say yes. 14 minutes. 1 Peter chapter 5 verse 8. Look at this. Humanda kayo at mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas, anong ginagawa? Umaali-aligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng matataba. Ay, matataba ang malalapa. Sorry. Sorry. O, di ba? Sabi niya, magpapayat na kayo. Magpapayat na kayo. Ang hinahanap pa rin niya matataba. Hindi pala. Kasi pag sinabi mong, ang term ng malalapa, malaki-laki. Tama? Malalapa siguro dito marami akong makukuha dito. Ito, maliit lang ito. Di ba? Doon ako sa malalaking malalapa. Di ba? Malulusog. O, di ba? Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umatungal at naghahanap ng malalapa. Si Satanas ay hindi banta sa mga naninindigan sa pananampalataya. When you stand up with your faith, don't get intimidated with the enemy. Wala siyang magagawa sa inyo. Ang kapangyarihan niya, ang kanyang kapangyarihan, nawala na dahil sa ginawa ni Kristo. That has to be clear, no? Wala nang kapangyarihan ang nananampalataya kay Kristo dahil napagtagumpayan na ni Kristo yung kaaway na to na si Diablo mismo. Ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihan. Ang sabi naman dito, parang leong umaatu-atungal. Yung kanyang pag-atungal ay isang parang, paano ba sa Tagal? Parang bluff lang, ganon. Parang, sanay kayo sa fake news, di ba? parang scam lang, parang trick lang. No? For what purpose? Upang sa gayon, pag umatungal siya, magtatanim ng takot sa'yo. Di ba yung mga bata, pag meron silang laring, hoo! Di ba? Yung mga bata, natatakot na sila. Atungal yun, di ba? Parang pananakot lang yun. Ano? The same thing, iniyalang tulad siya na umaatungal, di ba? Ibig sabihin, nananakot lang siya. That is the works of the enemy. Di ba sabi natin kanina? Pagdududa. Ano? Tricks lang niya to. Fake news, bluff lang to. Sa atin na mga naninindigan sa ating pananampalataya. Sabi sa katabi mo, huwag kang matakot. Sinasadya niya yan para magtanim ng takot sa iyo. Pero ang totoo, hindi siya tunay na banta dahil meron tayong kapangyarihan dahil kay Kristo. Say yes. Alright. Si Satanas ay isang talunan ng kalaban. Ang tanging sandata na natitira niya ay only one. Just to deceive you. O panlilin lang. Sa pamagitan ng ano? Hindi paniniwala at pagdududa sa magagawa ng Diyos. Yun ang panliling lang niya. Nandun yung, huwag kang maniwala sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Pagdududa. No? Nandun yung hindi paniniwala, nandun yung pagdududa, at ano pa? Samot-saring kasinungalingan.
Di ba sabi pa nila, of course, nasa Revelation yun, lahat ng sinungaling pupunta sa impyerno. Oh, ibig sabihin, lahat tayo ngayon pupunta kasi nagsinungaling na tayo, di ba? Pero hindi. No? Ibig sabihin, the author ng kasinungalingan is the enemy. Amen? So, sa magitan ng hindi paniniwala, pagdududa at saka kasinungalingan, yun ang sandata na panlilinlang ng kaaway. So, ngayon, kung natatakot ka sa atungal ng leon, para ka nang sumuko. Kung susuko ka sa alinman sa mga bagay na ito, ikaw na ngayon ang nagsara sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. That's the problem. So, sinasara mo yung opportunity na magamit mo ang iyong kapangyarihan dahil naniniwala ka sa panlilinlang ng kaaway. Pag naniwala ka sa kanya, natakot ka sa leon, di ba pag takot ka, di mo na alam anong gagawin mo? Di ka na makapag-desisyon. Bakit? Takot ka eh. Di ba? Kaya tuloy pag indol, di mo alam anong gagawin mo. No? Kaya kitang-kita mo naman, di ba? Hindi alam ang gagawin. Kaya nga, ang gobyerno meron siyang anong tawag nito? Drill. Upang sa gayon, alam ang gagawin. Pero pagka nandiyan na, natataranta pa rin. Bakit ka natataranta? Kasi takot ka eh. Amen. Kasi, maaaring mamatay ka. It happened, may namatay. Takot, di ba? Oh. Kung mahiluhin ka, talaga mahilo ka. Di ba? Kaya nga, pagka merong takot, walang desisyon. Hindi mo alam ano ang gagawin mo kasi natatakot ka. That is the intention of the enemy, tayo ay takutin. Dahil pag takot ka, you cannot exercise what you have. Amen? Hindi mo magagamit kung ano ang kapangyarihan na meron ka. Kaya sabi niya, kung susuko ka, alinman sa hindi pagtitiwala, alinman sa pag-aalinlangan, anong mangyayari? You close the power that is in you. Nakakaligtan, teka muna. Meron pala akong kapangyarihan. Binigay ni Kristo, nasa akin. Si Kristo yung nasa akin na eh. Meron pala akong kapangyarihan na sawayin. No? Next Sunday, there is power in the name of Jesus. Paano pagsaway ang gagawin natin? Of course, yung key, there is power in the name of Jesus. We're using the name of Jesus. Ano bang nangyari in the Bible when they use the name of Jesus? Meron namang gumamit, wala namang naging epekto. Sometimes, in the name of Jesus, gumaling ka. Walang nangyari. Hindi gumaling. Bakit ganon? Di ba? Kasi ginamit mo lang in the name of Jesus na walang kasamang pananampalataya. Kasi narinig mo lang eh. Hindi naman, subukan ko nga. Wala rin. It is just a magic word if that is the case. Pero, importante yung laman, anong meron sa puso. Upang sa gayon, when you mention the name of Jesus, it is so powerful. Amen? Really, there is power in the name of Jesus. Well, look at the scripture. Ano bang nangyari when they used the name of Jesus? Parang, preview. For next Sunday. Pero tapusin muna natin to. Kung susuko ka, alin sa mga bagay na ito, ikaw na ang nagsara sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Sino may kasalanan? Ikaw. Sino may problema? Bakit ka nagkakaganon? Ikaw. Bakit? Sinasara mo. Hindi mo ginagamit ang kapangyarihan supposedly na meron ka, bakit hindi mo gamitin upang sa gayon, yung mga bagay na hindi maganda, ito ay makawala ka at maalis ito sa buhay mo. Amen po. Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, Ephesians chapter 3 verse 20, 5 minutes sabi dito. Sa Diyos na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. Okay. Ang paborito lang natin yung kalahati. Gustong-gusto natin yung kalahati. Sa Diyos na may kapangyarihang gumawa ng lahat pa at lalong sagana kaysa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip. Hanggang doon lang tayo. Ibig sabihin, umaasa ka sa Diyos kasi sa Diyos na may kapangyarihang gumawa. Ibig sabihin, lahat iniaasa mo sa Diyos. Karamihan itong sinasabi yung kalahati lang. Pero, merong kadugtong
Kasi ano siya, kama. Yung nakalagay. Minisay pagkama, hindi pwedeng huminto doon kasi hindi kumpleto yung sentence. Ano ba yung sentence? Pangungusap. Hindi siya kumpleto kasi hindi siya nagtatapos sa period. Ano yung pinaka shortest word? Siyempre, I, di ba? At saka, A, word na yun, di ba? O yung mga Scrabble, si Ma'am Sia, champion yata to ng Scrabble, shortest word, Pero, what is the longest sentence? Di ba? Hanggat walang period, mahaba yung sentence. Pero narinig ko sa radyo, yung pinaka-longest sentence daw is life sentence. No? Yun daw yung longest sentence. Life sentence. Ayos ba? Hanggat walang period, the sentence doesn't end. No? Dito, kama. Ang kadugtong niya, ayon sa kapangyarihang kumikilos kanino? Sa atin. Amen? Ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Hindi ayon sa kapangyarihang kumikilos sa Diyos. Kanino? Ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Hallelujah. So, privilege yun na sa Diyos na may kapangyarihang gumawa na higit pa sa lalong sagana kaysa lahat ng ating hingi o isipin. Hindi ayon sa Diyos, kundi ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen? So that is the privilege na meron tayo. Period. Sabi niya doon. Lumalabas na ang sinabi ay ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa ating buhay ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Right? Ayon sa yung kapangyarihan, ito yung kapangyarihang naibigay, ito yung kapangyarihang naibalik. Okay. Ang lahat ng ito, dumadaloy, yung kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, dumadaloy sa buhay natin ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. That is the power na meron tayo. Amen. Hindi lamang ayon sa kanyang kakayahan, kundi ayon sa kung ano ang kumikilos sa atin. Say amen. Question. Ano ba ang dapat na nagpapakilos sa atin? Okay. Ang dapat na nagpapakilos sa atin, merong pag-ibig at saka merong pananampalataya. At saka, kapahayagan na meron kang otoridad, meron kang kapangyarihan inside of you. Amen? That is the kind of faith na meron ka. Okay. Pagka meron kang pag-ibig, meron kang pananampalataya, alam mo meron kapangyarihan ka, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan mo. Amen? Kaya nga, di ba, yung merong kinikimkim ng galit sama ng loob, walang magagawa ang Diyos. Hindi dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Meron kang kimkim, galit sama ng loob. Anong kulang mo? Wala kang pag-ibig. Kaya wala talagang dadaloy. Kaya in Jesus' name ka nang in Jesus' name, wala. Bakit? Walang pag-ibig. Amen. From Genesis to Revelation, naipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa tao. From start to the end, from creation until the resurrection to the end, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Ang Diyos ay nasa atin. Kung ang Diyos ay nasa atin, imposibleng wala tayong pag-ibig.
Amen. Kahit sabihin mong meron kang Diyos, hindi ka namang kinakitaan ng pag-ibig. Nagbibiro ka lang na meron kang Diyos. Kasi hindi ka kinakitaan ng pag-ibig. Hindi ka kinakitaan ng pananampalataya. Hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Mali pong sabihin na magagawa ng Diyos ang anuman. Magagawa ng Diyos anytime, anywhere. Hindi po ito magagawa ng Diyos. Bakit? Kasi nakatali siya kung ano ang iyong pinaniniwalaan at ang kapangyarihan na iyong kinikilala. Amen. Sabihin mo, God is sovereign. Kayang gawin ng Diyos ang lahat. Ano? Hindi po. Hindi kayang gawin ng Diyos anytime, anywhere na yan. Ano? Depende kung ito ay iyong pinaniniwalaan at ang kapangyarihan nito ay kinikilala mo sa iyong buhay. And then, doon mangyayari sa pamagitan mo, merong magagawa ang Diyos. Kasi ang pagdaloy ng kapangyarihan niya ay sa pamamagitan mo. Amen. Now, maraming tao ang ayaw nito dahil ang responsibilidad ay nasa kanila na. Bakit ba yung tao takot na takot sa responsibilidad? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako takot sa responsibilidad. Yan ang maganda pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa. Mas maganda magkatabi kasi nakakasunod sa... Oo. Oo. Kaya yung mga naliligaw, sabihan niyo ako, tabi ko, tapos sasabihin ko, sagutin mo na. Anong sagot mo? Oo. Ay magkakasagutan within the church. Ano ba? Lahat ng nagmamahal magsabi ng yes. Sabihin mo sa katabi mo, yes. Oo, tayo na. Si Charles, tabi mo. Asa ka pa. Sabi ko nun. Now, bata pa. Maraming tao ayaw nito. Dahil sa ang responsibilidad ay nasa kanila. Kaya tuloy sabi nila, Lord, bahala ka na. Diba? They don't want responsibility. Hindi pwedeng ganon. There is a partnership between you and God. Diba? Lord, bahala ka na sa buhay mo. Anong kalooban mo? Gawin mo sa akin. Gustong ka talagang tao, walang gagawin. Amen. Tayo po partnership with God. Merong gagawin. In fact, gumawa na ang Diyos eh. Hinihintay ka na lang eh. Hinihintay ka na lang. Gumawa na ang Diyos. Partnership tayo sa ating Panginoon. And even, binigyan ka na nga ng kapangyarihan. Gusto mo, ang Diyos na lang. Hindi. Hindi dadaloy. Kailangan ka ng Diyos. Amen? Di ba sabi natin, kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Kung wala ka naman, walang gagawin ng Diyos. Bakit? Kailangan niya yung tao. Kailangan niya tayo para ang Diyos merong gawin. Don't be afraid of responsibility. Kay magulang ka, kay anak ka. Kaya yung iba, tumatagal na mag-asawa eh. Takot sila sa responsibility. Kasi pag nag-asawa ko, kailangan meron akong bahay, kailangan meron akong sasakyan, kailangan meron ka ng bahay, Jess, meron ka ng sasakyan. Hindi, di ba? Kompleto na, di ba? Hindi. Don't be afraid of responsibility. Ganun talaga. It's a partnership between you and God. Mas gugustuhin pa ng karamihan ng sabihin ng ilang, higit sa lahat, ang Diyos ay pinahintulutan niya ang lahat ng ito. Minsan, because afraid of responsibility, Diyos na lahat niyan. Diba? Wala man lang responsibilidad. No? That's not the case. Ano? Na sabi mo sa katabi mo, hindi ako ganyan. Hindi ganito ang mismong sinasabi ng salita ng Diyos. Of course, sabi natin, hindi Diyos ang pinagmumulan
o gumagawa ng problema. Tama? Kaya kung may problema, Lord, siguro pinadala mo to, no? Dahil gusto mo magbait ako, no? That's not the case. Hindi galing sa Diyos ang problema. Hindi rin galing sa Diyos ang sakit. Hindi rin galing sa Diyos ang sama ng loob. Hindi rin galing sa Diyos yung kaguluhan sa iyong buhay para tayo ay turuan. Only 3 things. Kadalasan ang pinagmumulan ay ikaw. Kadalasan ang pinagmumulan ang mundo at kadalasan ang pinagmumulan yung kaaway. Saan nagmula ang problema mo sa tatlong iyon? Ikaw ba? Kaya ka ba nagkaproblema dahil ikaw? Kaya ka ba nagkaproblema because of the things of this world? O kaya ka may problema dahil sa kaaway? Huwag nyo nang sagutin yan. Baka malaman ko pa. Subalit, wala sa Diyos ang pinagmumulan. But sometimes you can say straightforward, kaya ka nagkasakit, kasalanan mo. Yes or no? Yes. Pwedeng yes. Kasalanan mo eh. Tatakbo ka ng 100 kilometers. Di ka man lang nag-practice. Tumakbo ka na, 100 kilometers. Bukas, takbo. Ayun, di ka nakatayo. There is a preparation. There is stages by stages by stages. No? Kung dati naglalakad, huwag mong asamin ka agad na kaya huling lakad namin ni Mama Weng, 10 kilometers eh. 9.4. No? Pero unti-unti yon. Nagsimula sa 1 kilometers, 2 kilometers, 3 kilometers, 5. Ngayon ang average 5. Ano? Siyempre, nag-i-aim ka. Naging 8, 7. Pero unang day namin, 10 kilometers. Iniisip mo pa lang. Alam niyo 10 kilometers, gaano kalayo? From here, pumunta ka ng hanggang Panja, naglakad ka mula dito, tapos umikot ka, bumalik ka sa bahay, that is 10 kilometers. Pero, hindi namin nilakad yon mula dito. Kung hindi nilakad namin, nagtira kami ng, siguro sumakay kami, nasa Santa Monica na. Para sa susunod, meron pang ano. Sabi ko, sakay na tayo kasi dito na tayo. Para sa susunod, meron pang ano, improvement. Di ba? Pero, it feels good to us. No? Na, hindi one time, but it is a process. Amen? Hindi bigla-bigla. Okay. Kaya nga, ang pinagmumulan, it's either you, it's either the things of this world, and then it's either the enemy. Kung minsan naman, sobrang sisi tayo sa kaaway. Lahat na lang, binubuntun natin sa kanya. Kaya siya mismo nagre-reklamo, sobra ka naman. Pati naman yung hindi ko naman kasalanan, sinisisi mo sa akin, nagre-reklamo na siya sa'yo, di ba? So, at least you know the source. Pero definitely, lahat ng hindi maganda, hindi galing sa Diyos. Ganun po ka-basic yung ating paniniwala. Lahat ng bagay na hindi maganda, hindi panggagalingan ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay mabuti. At nananatiling mabuti sa ating mga kanikanyang buhay. At ang kasamaan naman, hindi rin yan pagtuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi rin pagtutuwid ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Sapat na ang salita ng Diyos para magturo sa bawat isa sa atin. To learn and experience, it is costly. Mahal pong magturo ang karanasan. Amen. Hindi lang mahirap, magastos pa. That's why, doon na tayo sa mismong pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi pa magastos. Natuturuan pa tayo ng tama, natuturuan pa tayo ng maayos, nakikita natin ano ang kalooban ng Diyos, ano ang katatayuan ng Diyos, ano ang katatayuan natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Whew. Mayroong 3 slide na lang. Mayroon tayong sariling pagpapasya. At kaaway na lumilibot na naghahanap kung sino ang maaari niyang lapain. Subalit, tayo ang inilagay ng Diyos dito upang pigilan siya at ang kanyang mga gawa.
And ito, ang malungkot na katotohanan, karamihan sa atin ay hindi ginagamit ng kanilang otoridad kapangyarihang na ibigay ng Diyos. Bakit hindi ginagamit? Baka hindi alam na meron. Bakit hindi ginagamit? Kasi hindi pinapansin. Akalang nila, ano lang ito. Pero, napakahalaga, napakamakapangyarihan yung ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Last slide. Binigyan na kita ng kapangyarihan. Kailangan mong tayuan at gamitin. Kapag tayo nanindigan sa pananampalataya at sinaway ang lahat ng mga gawa ng kadiliman, tayo ay gagaling at mararanasan ang tagumpay sa buhay. Amen. Napakasimple. Meron ka na. Bakit namatay? Blackout. Sige, okay lang. Tapos na rin. Sige. Kapag tayo nanindigan, importante. Anong nanindigan ibig sabihin? Yung mga naituro sa'yo, pinaniwalaan mo. Yung mga naituro sa'yo, isinabuhay mo. Meaning to say, you stand in faith. Amen. Pinaniwalaan mo, you stand on it. Hindi ka matitinag sa panlilinlang, sa panluloko ng dyablo, sa tawag nito, sa pangdaraya niya sa'yo. Huwag kang magpadala sa mga bagay na yon. Huwag mo naman panatiling siya na lang ang bato ng bato sa'yo. O tumigil ka na dyan at hallelujah. Palayasin mo rin sa buhay mo. Di ba pag di mo naman pinalalayas, hindi lalayas. Amen? Paano lumayas? Sabihan mo. Amen? Alam niyo ba yung pinagsasabiang layas? Please, lumayas ka naman. Hindi ganun. You have to say it with authority. You have to say it with authority. Sawang-sawa na ako sa problemang ito. Sa pangalan mo, Jesus, lumayas ka na, Satanas. Hindi ganun, hindi pakiusapan. It has to be straightforward. Hindi ko naman sinasabing mula dito hanggang sa lupalop ng mundo, marinig ang sigaw mo. Hindi naman ganun. Baka sabihin sa'yo, meron ka ng problema. Amen. Even in small, still voice, may papakita mo, may papahayag mo na ayaw mo talaga sa masama. What is important is, you have to make a declaration. Ayaw mo na. Ayaw mo na ng kahirapan, ayaw mo na ng sakit, ayaw mo na ng problema. Baka kasi hindi mo pinapalayas, gustong-gusto mo yung mga yan eh. Hindi talaga mawawala. Bakit? Nag-i-enjoy kang, sarap kayang may problema, sabi mo. That's not the case. Amen. Hindi po ganon ang paggamit ng kapangyarihan na meron ka na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi magandang kalagayan sa buhay. I think and I believe you are tired of it. Pagod na tayo sa ganong klaseng buhay. Amen. Kaya wag natin last Sunday, di ba? Wag nating kanlungin yung mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Huwag din natin tanggapin, huwag na tayong mag-enjoy sa mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Huwag nyo sabihin na wala na tayong pag-asa. Hindi. Meron pa rin tayong pag-asa at meron tayong kapangyarihan. Amen. Hindi ganyan ang sinabi ng salita ng Diyos. Hindi Diyos ang pinagmumulan ng ating mga problema, sakit. Kadalasan, ang problema ay nasa iyo. Kadalasan ang problema nasa mundo. Pero ngayon, dahil sa salita ng Diyos, alam mo ang iyong gagawin. That's the bottom line. Amen. Hindi lang natin in-expose yung mga ganitong kalagayan, kundi nakita rin natin, ano bang ating gagawin? Walang halaga yung sinabi mo ang kalagayan, wala ka namang suggestion. Diba? Sabi ka na ng sabi ng problema ng bansa, tinanong ka anong gagawin, malay ko sa inyo, basta ito yung problema. Diba? Marami kasing tao sabi ng problema, batikos lang ng batikos, pag tinanong mo anong gagawin, di rin alam. Walang alam pag gaganon. Pero hindi, ang salita ng Diyos kumpleto. Amen. In-expose sa atin, ang pwede natin gawin, meron din siyang sinabi ano yung ating gagawin. Upang sa gayon, mamuhay tayo ng isang buhay
Nadala-dala natin ang kapangyarihan ng Diyos, alam din natin kung paano natin ito gamitin upang sa gayon yung kalagayang hindi maganda, tayo ay makawala sa buhay na ito. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, biyayang ipinagkaloob mo sa amin, kayamanan namin sa aming buhay. Ang mga ito ay aming kinikilala at tinatanggap na alam po namin ang lahat ng ito ay mabisa. Salamat, lalaya kami dahil meron kaming narinig na iyong makapangyarihang salita. At nakita namin, Panginoon, ang gawa lang pala ng dyablo sa amin kami linlangin. Panginoon, salamat po. Hindi na po kami magpapadaya, hindi na po kami magpapalinlang. Yung mga bagay na hindi maganda, sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ng ito ay amin ang sinasaway. At patuloy naming tatayuan ang pananampalatayang nailagay mo na sa aming mga kanikanyang puso. At patuloy kang maparangalan sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon.